Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Todo paliwanag at tila kumambyo ng pahayag itong si Sara Duterte sa banta nito sa pamilyang Marcos matapos malaman ni Sara na may utos ang palasyo na itinuring siyang active threat or malaking banta sa buhay ng pamilyang Marcos. Tila ata natakot itong si Sara sa anunsyong ito ng Malacanang. Anyway, ano po ba ang mga pinagsasabi nitong si Sara nang magbanta siya kay Pangulong Marcos Jr.? Halina't panoorin po ulit natin ang kanyang mga pinagsasabi. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan mga kabunyog, yan po ang mga sinabi ni Sara Duterte. Dito po sa kanyang pahayag, hindi raw siya nagbibiro. Kung mapatay daw siya, siguraduhin daw na mamamatay rin sina Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez, ayon sa kanyang pahayag. Ngayon naalarma at nagimbal ang palasyo sa mga sinabi ni Sara Duterte. Kaya hindi nagdalawang isip ang palasyo na mag-anunsyo na itong si Sara ay ituring na malaking banta sa buhay ng ating Pangulo at inutusan na raw ni Lucas Bersamin, isa sa Executive Secretary, na pakilusin na ang Presidential Security Command nito para bantayan ang galaw ni Sara Duterte. Anyway, ito po ang balita hinggil dito sa utos ng palasyo. Naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office hinggil sa umano'y naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, itinuturing nito na active threat o seryosong banta sa buhay ng Pangulo ang naging pahayag ni BP Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam sa media na may kausap umano siyang assassin para patayin ang Pangulo at ilang pang personalidad sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon sa Malacanang, pinakikilos na nito ang Presidential Security Command para sa nararapat na aksyon at upang masiguro ang seguridad ni Pangulong Marcos. Dahil dito sa anunsyo ng Malacanang, tila naalarma si Sara Duterte na tila kumambyo at todo paliwanag kung bakit sinabi niya ang mga ito. Anyway, ito po mga kabunyog, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Paglilinaw ng BC sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Yan mga kabunyog ang biglang bawi ni Sara. Hindi naman daw pagbabanta iyon mga sinabi niya sa kanyang pahayag. Dahil in the first place, siya ang may tunay na may banta sa buhay, pero hindi ba pagbabanta ang kanyang mga sinabi? Matindi talaga ang tama nito ni Sara. Once na nagbanta ka sa isang tao na mamamatay sila, malinaw na pagbabanta na iyon. Yung pag-utos mo pa lang sa iyong hitman mo, paniniguro na yon para pumatay siya ng tao. Tapos sasabihin mo na hindi iyon pagbabanta? Well, talk to the Marine. Kahit yung mga aliporis ni Sara Duterte na abogado at senador, todo tanggol din sa pahayag ni Sara. Ito po, panoorin po natin itong mga sinabi nila. Unahin po natin itong pahayag ni Sal Panelo. Yung sinabi ni Inday Sara, na pag hindi niyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang Presidente Marcos Sr. Dadalhin ko sa West Philippine Sea. Kakalat ko doon. Kayo naman, literal ang tingin nyo. Sabi nyo, disrespeto. Hindi, ano lang sabi ko, that is her way of telling you, if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Yun ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa'yo. Lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya.
Kaya, sabi naman reporter, anong remedyo? Ano pwede niyong gawin? Baka kung paano kayo? O ito, sagot niya. Ito, controversial ang sagot niya rito. Kasi, sigurado ako, dahil nagsalita na Malacanang dito, na ididemanda siya. Ididemanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. O yan, sigurado yan ang ididemanda sa akin. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge, takot din, dahil hindi naman lahat ng judge matatapang Bihirang-bihira yung matapang Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, ikukulong. Yan ang wag yung gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end of your hold in power. Tandaan niyo yung sinabi. Ngayon, tanong. Siyempre, mga abogado ko diretso na. Kasi, sabi ng batas, kung sino man ang magbabanta sa isang tao na bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o grave threat. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grave threat talaga yan. Pero teka muna, ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya. O ito ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, huwag ko kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay dito, napatay, may nangyari sa akin. Ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Lidier. Patayin nyo si Lisa. Patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat, grabe, great. Alam nyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ano sabi niya? Kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, kulang na lang talagang barilin siya at patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay. So, tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Sa ngayon hindi pa ho In other words, yung sinasabi ng Malacanang that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig, hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kaya kayo mga piskal, pag pinail sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Hay naku Panelo, babaliktarin mo pa ang batas, nagbanta na nga Malinaw na grave threat yon. Ito Panelo, matanong kita, paano pala kung maaksidente itong si Sara Duterte? At wala naman dapat sisihin sa pagkamatay nito, so dapat rin ba mamatay sina Marcos Jr.? Na in the first place namatay si Sara sa aksidente. Kunwari lang. Well, nagbigay na si Sara ng utos. At doon sa utos pag namatay siya, dapat mamatay rin sina Marcos, so kung mamatay pala si Sara sa aksidente. Kasalanan pala ng mga Marcos. At dapat silang patayin? Hindi naman tama yon. Diba? Kaya utak butiki ka talaga. Hay naku! Umiral na naman ang pagkakapit tuko mo sa mga Duterte. Anyway, literal na tuko ka pala. Meron pang isang alipores ni Duterte ang nagbigay din ng pahayag para ipagtanggol ang mga sinabi ni Sara. Ito po, pakinggan po natin ang mga sinabi ni Bato de la Rosa. As I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun ang kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, ano ba?
wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Ang gano'n ang sinabi niya. Diba? That's so, sir, naniniwala po tayo na hindi yun threat. Ha? Naniniwala po tayo na hindi yun threat. And, hindi ko masabi, sila kinukonsider ka kailangan active threat eh. Maybe conditional threat. Tanggol pa more, isa pa itong kalbong ito. Pero dumaan iyan sa pagka-chief ng PNP. Dapat alam niya ang batas ng pagbabanta. Pero ano pa ang aasahan natin dito sa taong ito, kahit mali ipagtatanggol pa niya itong mga Duterte. Anyway, wala naman talagang sense itong magpaliwanag si Bato. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang kani-kanilang pagdedepensa sa mga sinabi ni Sara laban sa administrasyon. Ano po ang inyong masasabi? Sige po mga kabunyog, mabuhay po tayong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.